Good morning, world! Ayusin natin ang ating camera. Kakain tayo. Breakfast. Ano to? Yung... Hindi, ano pa yan yung anchor pa yan? Anchor pa rin. Ay, hindi pa natin binubuksan yung door pack. Hindi pa. Pagkatapos nito. Nag-pray na kami. Nag-pray na kami, guys. If you notice, wala akong plato. Oo. Hindi ako nagda-diet, guys. Baka isipin nyo nagda-diet ako. Actually, nagugutom na ako. Pero hindi ako makakain dahil sa kasalanan ko rin. Kahapon, if you watch our vlog kahapon, naggumawa ako ng lumpiang toge. Ang dami ko, guys, nakain. Nakakahiya sabihin. Na-bloated siya, bloated. Kaya ba naman hindi mabobloated, friends? 10 lumpia, pero maghapon naman. Maghapon yun, guys. Wala akong kinain. Hindi ako kumain ng kanin. Siyempre, gulay naman yun. Kaya lang ang oil siguro. Makikita ko, maya-maya, may lumpia. Maya-maya, may lumpia. Kasi ang tagal. Wala nang dumating tayo dito. Hindi tayo nakapaglumpia. Uupo sa TV, manunood, may subong lumpia. Ayan, bloated. Kasi, siyempre, fiber, no? Mga gulay, no? But also, I think more so, ang oil. Eh, kinain ko kahapon habang gumagawa ko. Maliliit lang yan, ha? Hindi mo nalalaki yan. Kaya matagal. Kumain lang ako konting Gusto ko kasi may spread ko eh. Konting oatmeal. Eh, syempre fiber na yon. Kasi, sabi ko hindi na ako kakain. Ito na kakainin ko. Yung na lang, yung lumpiang gulay. So, kumain akong 2. Hanggang sabay the time na gabi na, guys. Nakasampu ako kasi nanonood ako ng busy si Louie Boy. Kahapon pumunta siya ng SM mag-isa kasi nung nagluluto ako. Sabi ko, napagod na ako, guys. Kakahiwa. Pumunta siya ng SM mag-isa dahil binalik niya, nag-return, hindi return, exchange siya ng dalawang Christmas light. Dahil kasi, ayan, I'm so uncomfortable. Hindi tama yung ilaw, may mga parts na patay. So anyway, okay na. Na lahat, na naikabit na yung mga ilaw. Tapos ka na sa ilaw. Nakunan mo ba? Yeah. Meron siyang itlog. Tapos, as usual, itlog, naglalabay ako. Tapos, chicken sausage, yung Vienna sausage. Sarap. Sarap yung Vienna sausage. Ay. Tapos, kakaulat. Lesson learned ito sa akin, I'm so uncomfortable. Nag-thumbs na, hindi ko alam, nag-thumbs na ako, guys, kanina, ng madaling araw. Tapos nag-tea, ginger tea ako kanina. Dumighay na ako. Nagbanyo na ako. Tapos nag-thumbs ulit ako. Thumbs na may simeticone. It helps, pero hindi pa perfect. So, hindi ako makakain kasi it will be worse. Lesson na sa'yo, Yangga. I know. Tsaka kasi pag kami gustong kainin, gusto niya makain. Eh yun, bagay talaga naman makakatakaw eh. Dahil masarap. Tapos siyempre, lumpia. Kahit maya-maya pwede mong kainin. Ako malakas din ako rin. Gusto ko rin inuulam sa kanin yun. Kaya lang naman kahapon, sobrang busy kami. Busy ako. Mga tao, entertain yung mga gumagawa lahat. Tapos, nung hapon, itinapos na namin yung Christmas light. Pumunta ka pa ng SM, so that's oras pa yun na nawala sa ginagawa mo dyan sa labas. So, well, at least ngayon, tapos na yung Christmas light, guys. Mamaya yung to, titingnan nyo, ha? Maganda. Sabi ko sa inyo ako si Pekto. Tawag nila sa akin nung pamangkin ko si Portia. Tawag na sa kanya si Pekto. Pag tumatawag si Portia, tanan siya si Pekto. Perfecto. Perfecto. Ang nangyari kasi kahapon, dahil busy siya sa labas, andiyan lang sa labas, ang nangyari, yan ang gusto ko sa tinapay. Nanonood ako ng Netflix, guys. Mula pa ng isang araw, nanonood ako, nakalima na yata akong movie. Paputol-putol, pero nakalimang movie ako. Kasi nga busy siya. Ako, wala naman akong gagawin. Nakapaglaba na ako. Wala naman akong pasok. Pinavacuum ko na si Rambo. Si Rumba. Rambo tawag namin. Kasi siya, pag kami gusto, talagang sige,
kung ano katulad mo, kumain sa 10. Hindi, ano yung maghapon? Maghapon yun. Tapos, gusto manood ng Netflix dahil kasi nga, busy ako, nasa labas ako. Isa lang dito sa loob, nood siya ng Netflix. Isipin mo, nakailang movie ka? Kahapon 2, na isang araw, 2 kalahati, kahapon 2 kalahati, kaya Yun. nakalima. Ganun naman siya, panood ng panood. Basta may gusto siya, sige na sige, gusto niya, meron ng meron. Buti na lang, sa akin, wala siyang hinanap na ibang katulad ko. Hindi. Ako'y nag-iisang ako. Langga. Yeah. At saka sa ilang panahon, hindi ako nanonood guys ng Netflix. Kaya lagi yung tinatanong dati si Jaya, can I stop Netflix subscription na? Kasi dati, $14.99 hanggang tumaas na ng $17.99. Buti nga dito, $399 lang. Pero, hindi ako nakakanood kasi nga kung pag day off ko, it's either lumalabas kami noon, nung nandun pa kami sa California, or kung anong gagawin ko, nag-i-edit, tutulog, papahinga. Pero ngayon, nagkaroon ako ng time naman doon ng Netflix kasi kung sarap na sarap akong manood. So anyway, habang nanood ako, yan ang kaya sabi nila, pag nagda-diet ka daw, huwag kang kumain habang nanonood ng TV. Kasi hindi mo namamalayan. Nanood ako, stop ko, punta ako, kuha ulit ako, isa. So binilang ko guys, nakasampu ako hanggang gabi na yun. Tapos wala akong kanin, yun lang kinain ko. Maghapon, 10, tapos yun yung konting, kaya puro fiber. Pero I think ang nakadali ako sa oil. Kasi syempre kahit na i-drain mo pa yun, oily pa rin yun, di ba? Just speaking of it na ako, na parang dito, bumubukol dito. Kasi yung pagkaprito, nasa strainer. May sapo-sapong yun. Tapos pagka ilalagay na sa plato, nalagyan pa namin ng paper towel. Kaya, pero yung loob nun, siyempre, mantika. Mantika pa rin. Parang gusto kong kumain pag nakikita mo yung kinakain mo. Pero at the same time, para akong nauseated. Nadadala kumain. So guys, habang kumakain siya, magdadaldal tayo ng ating September September expenses, no? So, naglilistahan, may nagsabi, huwag ka na maglista, huwag ka na mag-budget, retired ka na, do whatever you want. That's good advice. Kaya lang, mula nga kaming dumating dito, March, April, May, June, July, August, 5 months bali, March, April, May, June, July, August, 5 months, ang daming gastos. Nang naglaylaw na sa gastusin sa bahay, sa mga pinamili para sa bahay, bisita naman, syempre, gagasto ka rin. So, gusto ko malaman kasi kung anong gastos namin, na 2 lang kami. Most of the time, At saka, para makita mo rin, saan ba tayo nagkakamali na, kasi syempre, fixed income na tayo, di ba? So, Hindi, ngayon, Hindi, tsaka yung halimbawa mo, may hawak kang pera. 200, kung 200, 100, kung 100. Siyempre, nauubos yung ginagasta mo yung pera. Ngayon, at least makita mo kung saan napunta yung pera, kung saan mo ginasta. Kaysa sa biglang wala na yung 100 mo, 200. Kasi ang bilis ng pera, guys. Pag tawag doon? Nabariyahan, Pag nasuklian. Pag nasuklian na yung 1,000, ay don't count it anymore. Wala na. Pag na-break na yung 1,000 piso, ay parang wala na. Sasabay ko na rin sa kain ko to, hindi ko nakakainin ng by itself. Gusto ko sana save for the last. Save the best for last. Best for last. At saka pag pera, kailangan may accounting. Para lang nakikita mo kung, yun nga, naubos yung 200 mo o 100 mo. Bumili ko ng suka, bumili ko ng bawang, bumili ko ng paminta. At least alam mo, di ba? Yun, ganun lang. So, yung Christmas stuff, guys, yung Christmas tree, mga lights, mga in-order ko Lazada na pang Christmas, hindi ko yung sinama dito sa aking listahan. May sarili siyang listahan. So far, nakaano na ako sa Christmas stuff. Nag-order ako ng mga kasi mahal sa mall, guys, napakamahal. Pupunta naman kami dun sa saan ba yun? Yung murang, saan ba yun? Sa
Ano nga ba yung lugar? Maynila, sa parte Maynila. Oo. Layo naman yun. Tsaka hindi naman napakaraming bibili namin. I mean, makakasave ka for sure. Pero layo na, no? Travel ka pa. So, dito na sa, either sa mall or sa online. So, tinignan mo na sa mall. At least alam mo na ang price. Tapos, tinry ko sa Lazada to make sure na okay naman. Kasi baka mura. Tapos, hindi na, parang basura naman itsura. And so far, kasi talaga binubusisi ko reviews, product info and details, talagang tinitingnan ko size, mga ganyan. So far, sa lahat ng in-order ko, yung mga dumating, wala akong reklamo, wala akong ibabalik. Tsaka ganun siya guys, pag namimili, kahit sa mall, hindi yung bang nakita, bili, no. Kaya, Bubusisiin, ay nako, kaya tamad-tamad ako pagka mag-shopping siya, pagkakasama ako. Umuupo ako, naghanap ako upuan. Ay, tagal. dahil kasi ako guys, pag bumili, bihira ako may regret sa binili ko. Bihira. Dahil kasi pag binili ko yan, siguradong kung ano man yung reason ko. For example, ayaw mo nun. Pero ako, sa akin, okay yon yung binili ko. Kasi, kumbaga kung binili, bihira akong mag-ano tawag doon, compulsive buyer. Hindi ako ganun. May mga tao kasi, oh, sale, bili. Oh, mura, bili. Ay, buy one, get one free. Bali. Hindi ako ganun. Buy one, get one free, pero hindi ko yung gusto na scent or hindi ko yung gusto na flavor. Eh, bakit ako bibili? Ano gagawin ko doon? Kung hindi ko naman siya type. Yung kapatid ko, si Meronay, nasa Chicago. Pero, sinichismis ka, oh. Yun talagang compulsive. Yun, mahilig. Pero hindi, sabi niya, nung last na nandito siya, nung April, sabi niya, hindi, nagbago ng buhay na siya daw. Sabi lang yun. Yung pagka may nakita yun, kahit na anong bagay, panggarahe, kahit na pang ano, basta nakita niya. At mura, bibilin. Kahit hindi kailangan. Damit, ganun din. Pag nakakita ng kasi mura siya sa yun, damit at sapatos eh. Parang ikaw, mahilig sa damit at pagka sapatos. nakakita ng mura yun, o, goodbye, kahit hindi kailangan. Siguro dahil kasi lumaki nga ako mahirap. Kaya, para sa akin, hindi ako kuripot guys, magastos nga ako eh. I should improve on that. Kaya lang, para sa akin, for example, mula pa bata ako, gusto ko na to. High school pa lang gusto ko na to. Nagtrabaho na ako sa Amerika, pero hindi ko pa rin binili kasi inuuna ko ang asawa ko, inuuna ko ang anak ko. Thank you. Pero ngayon, gusto ko ito. Yun, bibilhin ko. Kumbaga, bihira ako may regret sa binili ko, guys. Bihira. Kasi bago ko yung binili, ilang baliktad ko yun, binaliktad ko yun, tiningnan ko lahat. Kahit lang ito lang, for example, magkano lang to 65 pesos o 85 pesos sa SM. Pero, hindi ko binili dahil, ay, ang cute, hindi. Dahil kasi, okay, pwede kong lagyan ito ng ganito, ganyan. Okay, binili ko. So, kumbaga, hindi ako nag-waste. Para sa akin, hindi ako nag-waste ng 65 pesos man yun. O sabihin mo na 100, hindi ako nag-waste. Dahil kasi, alam ko gagamitin ko. Kaya bihira akong may regret sa mga binili ko over the years. Kaya pagka yung mamimili ko, yung may gusto kong bilhin sa online, katulad ng pump, yan. Yung mga bagay na kailangan ko. Sabihin ko, order mo ako ng langga, ikaw nang tumingin, sabi sa akin, para makita mo kung anong gusto mo, ganito. Ako, alam mo naman kung anong gusto ko. At saka kaya kung gusto na siya, ay talagang lahat, pati spec, binabasa niya lahat yan. Kung saan manggagaling yung product, ay nako, kaya gusto ko siya. Pero kasi okay. Gusto ko, yung siyang humahana para sa akin. Sigurado pagka nakita niya, alam ko, natiwala ako na yung bibili niya para sa akin, talagang na-scrutinize niya lahat, na busisi niya lahat. Ayun. Okay, for example, 250 pesos lang. Okay, well, siguro nung nandun pa tayo sa Amerika, sabi, $5 lang, bilhin mo na yan. Kasi kung pangit, pamigay mo, tapon mo, whatever. Pero dito tayo sa Pilipinas, guys, yung 250, marami ka nang mabili. Di ba yung 290 pesos ko nung isang araw, meron akong 2 sayote, may malaki akong luya, meron akong kalamansi, meron akong isang piling saging. O di ba? Kasi pag sinabi na pag nandiyan ka sa Amerika, kasi $5 lang naman yan, magkano na, kaya mo na, bilhin mo na, parang click na, buy, put in the cart, click, buy. Kasi $5 lang naman, pero dito, Hindi siya ganun.
Pero dito, marami ka nang mabili sa ganun. Kaya, titingnan ko, hanggang sa ngayon naman, nadoble na mga trabaho ko. Ibili mo nga ako ng ganito. Ihanap mo ako ng ganito sa Lazada. Ay, naku. Teka, ganun. Sakit talaga. Para ako naalala ko yung ganitong feeling ko nung meron akong gallbladder problem. Na-surgery na ako. 20, kung ilang taon si JR. 25 years ago. Ganito ang feeling ko noon. Anong ilang taon si JR? Nasa champ si JR noon. O, di 26 years. Inopera ako. Tagal na ko hindi na ganito na feeling. Sa oil talaga ito. Sa oil. Inom ako ng inom. Siguro na mainit na tubig, no? Anyway. So, for example, sa Christmas stuff, lights niya, isang 3,477 na siya, isang 4,626 na siya. Bali yan, ilang lights yun? 2 plus 3, 5 lights. Plus yung sa Christmas light, 6. Ay, meron pa dapat to dito, 1,500. Lantern. Yung binili mo, ito lang, hindi yung September lang ito eh. Yung binili natin sa S&R, yung binili natin sa S&R na lights, yung snowflake dyan, hindi kasama dito kasi nakasama yung sa S&R. Pero wala naman tayong S&R. Meron ba tayong S&R dito ngayon? Wala yata. So anyway, ito guys, September ha. Para lang may share, lalo pa sa, kasi laging may mga nagko-comment na gusto nila or may nagme-message sa amin sa Facebook. Ay, gusto ko yung vlog nyo kanina. Merong mga prices kasi magre-retire na rin kami. Gusto ko lang malaman yung mga kalakaranan ng mga presyo, mga presyohan sa Pilipinas. At saka nung una nag-vlog din kami kung magkano ginasta namin. Pero that was so early on our move here na hindi na applicable siguro dito ngayon. Kasi ito na yung, for example, ang ginawa ko September, lahat ng gastos namin, minus lang yung mga tiles, mga ganyan na pinadagdag dyan sa gilid at saka sa likod. Hindi yan kasama. Ito yung buhay namin lang. Kain sa labas, groceries, miscellaneous meaning manicure, pedicure kami, doon ko na sa miscellaneous na linagayan. Pati yung kain. Bumili ako ng blouse, miscellaneous, mga bagay na pwedeng wala, pero ginawa namin, doon ko nilalagay. Pati yung kain natin sa labas? Nakalista dyan? Malaki? Eh, huwag na tayong kumain sa labas. Dito lang tayo lagi sa loob kakain. Huwag na tayong, gusto mo, pagkakaayain mo ko sa labas, paghahanda kita dyan sa lanay. Pwede rin. Di ba? So guys, start tayo sa utilities. Nilagay ko utilities, groceries, /market, dining out, miscellaneous. Tapos, yun. So guys, sa utilities, kasama na yun doon ang mga utilities, kuryente, tubig, lahat na. Hindi ko na isa-isahin. Okay? Internet, Netflix, nandyan na yan. Mga bills na, hindi, walang credit card bill ito. Yung mga binabayaran mo sa buwan-buwan na hindi mo pwedeng hindi bayaran kung hindi mapuputulan ka. Naka 16,019. 16,019. Kasama na pa rin pala dito guys ang gas ni Macho at ni Barako. Katulad sa hapon, natulad ako 2,000. Wala pa, yung October na yun, September ito. Hindi, sinasabi mo kasi yung gas ni Barako at ni Macho. Tapos, sinama ko na rin dito kasi nag-renew na kami ng S&R card kasi September of last year namin yun nung nandito kami sa Pilipinas, nagbakasyon. Doon kami nag-start ng S&R kaya 1 year na nung September, so nag-renew kami 700 pesos. 700 pesos. So, sinama ko na doon kasi kumbaga those are, wala kang choice kung di gawin yun. So, 16,019. 16,019. Sa tubig naman namin guys, yung tubig namin iniinom, nagpapadeliver kami. 60 pesos lang yan, pero ginagawa namin 70 pesos para doon sa nagda-drive. So, naka 1, 2, 3, 4 kaming delivery. Just for the month of September, 280 pesos. Tubig yun, which is good na, no? Inumin. Excuse. At saka ano pa ngayon ay pag may nagtatrabaho dito, fini-fill up namin yung ano nila, yung mga inuman nila, container nila. Ito, katulad nito ngayon, maglalabas ako ng tubig. Wala siyang container eh. Ano na lang sa atin. Oo. So, tubig.
Kasi ang hirap magtrabaho ng mainit, Oo, guys. guys. At saka kung minsan maawa ka kasi sabi na, pahingi yung tubig kahit sa gripo lang dyan sa labas. Nagsasabi pa sila, yung gripo namin sa garden, nagsasabi pa sila na kung pwede silang kumuha ng tubig. Pero bakit pa inumin mo doon? Bakit mo pa inumin doon? Magkano na ba talaga mawawala sa'yo pag pinainom mo sila ng filtered na water at saka cold? So, ang ice namin, we always have ice kasi nga ang init. Ang init. So, yun. So, kasama na yun doon. So, hindi na masama. So, groceries market. Pag nag-grocery, kasama na doon. Bumili ka ng lotion, bumili ka ng... Sinasama ko na, hindi ko na iniisa-isa yun. Basta, ito mga hypermarket, metro market sa Marquee, buko, mga kung ano, eggs. Kasi kahit, for example, nabili kami sa, mauubusan ka, hindi pa time pumunta kami dyan sa Talipapa, bili kaming eggs. So, lahat na yun, pandesal, lahat. Naging yun, mga saging, tilapia, yung mga pagkaisa sa Talipapa, yun, under na yun sa groceries and market. 21,248. Ano sinasabi mo? Kako yung lotion ko sa mukha, hindi pa ako binibili. Yung paggabi, yung oil of Olay. Meron ka pa. Kasi paubos na eh. Ang ganun yan siya, guys. Para pang skin, mga pampalinis. Hindi siya mapakali kung kumbaga ang dami. Pag gusto niya, meron na naman isa. Pero ako ganun ako sa mantika, toyo, mga ganun, pang kusina, pang pantry. Ganun din ako. Ba't di ka, excuse me, ba't di ka bumili ka po na sa SM ka? Yun yung sinasabi mo pala na, Watson ka, ano ba yung bibilin ko sa Watson? Sabi ko, wala tayong bibilin sa Watson. Wala naman akong bibilin sa Watson. Yun siguro ang iniisip mo. Nilabanan ko lang ang sarili ko kahapon. Bakit? Nadaan ako ng Toll House, nadaan ako ng Susis. Ayun pala eh. Pero wala, hindi ako model. Bakit? Ha? Bakit? Ay, gusto ko makabalik agad. First time na nagmaneho, lumabas ako mag-isa. Dati lagi tayo magkasama. Mula nang dumating kami dito, guys, first time niya nagmaneho na mag-isa. Kasi we always together. May couple times lang na hindi ako sumama, pero kasama niya si Percy. Napkin mo, oh. Meron kang crumbs. So, guys, again, excuse me, groceries / market, 21,248. Ito, guys, ng gastos. Ito yung, pag namili kami na hindi, wag na lang yan. Next time, hindi. Kung, sarap niya na. Bili. Sarap. Kumbaga, pwede pa itong pababaan. Hindi kami nagtipid dito. Kasi iniisip namin, excuse me, iniisip namin, pagkain naman yan eh. Hindi naman yan, basta kakainin mo lang yan, hindi naman masasayang. So, pwede kaming, kasama na dito kasi pag bumibili rin kami ng mga pagkain ni Sky, sinama ko na rin dito. Like si Sky, food, 140 pesos, September. Hindi pa kami bumibili ulit, September 12 ito. Tsaka pagkain, yun nga sinasabi ko eh, hanggat may panlasa pa, hanggat yan, katulad yan, ini-enjoy ko yung kinakain ko. Pag dumating yung wala na kang panlasa, kahit na bigyan mo pa ng kung anong galing na murkon, kung anong, wala, hindi mo ma-enjoy. Hindi. Ngayon, pag hindi mo ginawa yun, habang may panlasa ka, at dumating yung oras na hindi ka na makakain, doon kayong magkakaroon ng torture. Ba't hindi ko nakain ng araw yan, nang may panlasa pa ako? Ngayon gusto kong kainin yun, ayun, merong doon, may sapsap doon na sinigang, kinakain nila, pero hindi na ako makakain ngayon, hindi ko na alam kung ano lasa ng sapsap. Yung bang ganun, mental torture, di ba? Eh kung nakain mo yun, nung may panlasa ka pa, nakita mo kumakain sila ng paksiw na na bisugo. Paksiw na bisugo yun nakain ko na nung araw yan. Di ba? Lilipas yung lilipas ng walang hindi ka na torture. Kaya doon sa hindi mo nakain, siyempre torture yun. Kaya, pero hindi naman not necessarily na talagang yung mga mahal na steak, kung mga ilang libong steak. Excuse, hindi naman. Kaya ngayon dito yung lang kung anong gusto naming isda. Makakita ng dyan, ng ano ba to? Lapu-lapu, bili tayo kahit isang lapu-lapu. Yung ganon. Kumbaga,
isda lang naman pareho, pwede mong bumili ng pwede kang bumili ng isda na mas mura. Bakit ka pa maglapu-lapu, mahal? Excuse me. Pero, like nanonood kami minsan ng YouTube, yung mga nagfi-fishing, nakakakuha ng lapu-lapu. Yan, parang sarap, buhay pang lapu-lapu. Eh, titiisin mo ba naman ang sarili mo? Pagpunta mo ng SM, may fresh na lapu-lapu, hindi ka mabibili dahil mahal. Kumbaga, you know, balansin mo na lang ang buhay mo. Diba? Ganun lang. Yun, pagkakatulad nun, lapu-lapu, bili kami isa lang. Isa? Dalawa lang kami, di ba? Nakain mo yung nakain mo. Yeah. Hindi namin siya sinasabi sa inyo na bilhin nyo o gawin nyo. Dahil ako sabihin nyo, kasi may pera kasi kayo, gano'n, ganito, mabas na naman kami, may pera kasi kayo, pambili, gano'n. Hindi nyo inisip yung mga taong walang pambili, ganito, anong kinakain. No, hindi yun ang pinag-uusapan natin. That is not the point. Di ba? Ang point natin, yung bang ngayon, yung itong sitwasyon namin na to, na-retire na kami, nagtrabaho kami ng kung ilang years sa Amerika. Nagtrabaho kami, pinatulo namin ang paawis namin, minsan yung gabi, ginagawang araw. Dahil kasi pagka nag-night shift ka, di ba? Ginagawa mong araw yun. After all those things, it's about time naman to pay back sa sarili mo, to yourself. Diba? Hindi naman namin ito nagagawa noong dati. Sana sa Amerika kami. Hindi namin nagagawa. Hindi kami makabili ng lapu-lapu doon. Hindi kami bumibili. Ang mahal. At saka hindi yung lapu-lapong pagka-lapu-lapong galing dito. Hindi na sariwa. Iba yung ano. Yun ang ibig ko sabihin. Hindi para yung bang mainis kayo sa amin o magalit kayo sa amin. Eh kasi may pambili kayo. Eh paano yung mga taong walang pambili? Nagtitiis na lang sila sa didil sila ng tuyo. Eh, anong gagawin namin? Ganun talaga ang buhay. Ako dati yun, nandun ako sa part na yun na gusto mong kainin at tinapay. Huwag muna, bibili muna tayo ng bigas. Yung ganun ba? Ganun, oo. So, ganun ang mundo eh. Life is not fair. Pero, dapat, hindi kayo na, sila, bibili nila, ganyan. Yeah. Simple life, pero kumakain sila ng masarap. Well, thank you, Lord. Yes, you know, amen. Hopefully, Amen. ang mga hindi nila nagagawa yun, kagaya ng bata ako na hindi ko nabibili, o hindi ko nakakain, o hindi ko nagagawa. Ngayon, nagagawa ko na, kasi nagpursige din ako sa buhay. Nagpursige ang nanay at tatay ko, ang tiyahin ko na nagpaaral sa akin at tiyuhin, yung ganun ba? Yun. So, paano namin yan maging kasalanan kung kumakain kami, for example, ng masarap? Kasalanan ba namin na may naghihirap? Ngayon. It's sad, pero that's life, you know? Katulad na lang sa kanya, buhay na, anong tawag doon, halimbawa, siya na lang. Dahil kasi nga, lumaki nga ito sa hirap talaga. At isang dahilan yun, ikwento ko na rin ba sa inyo yun, nasabi ko na rin sa inyo yun. Isa sa isang reason yun na kaya rin pinakasalan ko siya dahil from the start, sinabi niya yung buhay nila. Para ako totoong tao to Bakit ganun? Bakit ikinukwento yung kahirapan ang kinukwento? Talagang totoo. Kung ano yung na-shock na hindi ko kinahihiya. Kung ano yung tinitira nila na pagka umulan, malakas ang ulan, tatlo silang magkakapatid Minsan sasama yung si mami. Naghahabulan doon sa loob ng bahay, sa maliit na kubo. Naghahabulan sila ron. Alam niyo kung bakit? May hawak silang parang tabo. yung tulok, sinasapo nilang ganon. Tapos, TV, wala silang TV. Kanya nung unang uwi ko doon, unang uwi namin. Sa Pilipinas, nung unang uwi ko. Ibinili ko si mami, binili ko ng TV, binili ko ng stereo. Ano pa ba yung binili ko? Yung cabinet na paglalagyan nila ngayon. Talagang binili ko dahil kasi ganon talaga sila kahirap. At saka yun ang isang reason kanya talaga pinakasalan ko siya, ginusto ko siya. Dahil sa totoong tao. Ngayon, dumaan na siya rin sa ganon. Alam nga namang nagtrabaho siya, nagpursigi siya sa tulong ng mga tiyahin niya, magulang niya, nakatapos siya, nakapag-aral siya, at hindi naman sa pinagmamayabang din, nung nag-take siya ng exam ng nursing, 15th placer siya. Ayun. So, yung ganung bagay. Ngayon, gusto niya siyempre naman, yung hindi niya tikman ng araw, matikman naman niya ngayon. But not that much.
yung bang steak tayo ngayon, bukas punta tayo sa ganung restaurant. Sa totoo lang, wala pa kami restaurant na pupuntahan na mahal. Wala pa. Dito. Wala pa kami napupuntahan ng mga Sa Amerika restaurant. kami, pupunta kami ng mga steakhouse. Yeah, steakhouse. Pero wala pa dito. Hindi, kumbaga kasi, nakain mo na eh. Nakain mo na para bang hindi ka, pag nakita mo, okay, I have eaten that before. Or kahit sa bahay niyo, di ba, nakakapag-steak tayo dyan sa Amerika. Kahit dito po nakakita kami ng steak, hindi kami yung nagkikrave. Basta kikrave kami, ay, ang sarap ng gulay. Yun. Ay, ang sarap ng ng isda. Oh, yun pa. Doon kami nagkikrave. Hanggang ngayon, yun talagang gusto kong kainin. Lagi. Kaya, nangyari ngayon yun sa awat tulong ng Panginoon Diyos at sa kanyang pagsisikap namin. Na ilang taong kami nagpakahirap sa Amerika. Talagang nagpatulo kami ng pawis. It's about time naman para naman, to pay back. Yung sa sarili mo naman, pero not that much. Hindi ba? Ngayon, at least nakakain namin yung katulad nga, lapu-lapu, yung nabibili namin yung ganong isda. Merong katulad nung locust, yung locust ba to? O yung yung pusit na magandang klase sa Amerika, napapanood ko lang yun. Hindi ko natitikman yun. At least ngayon, makakabili ko ng 1 kilo, magkano? 500, 400. At least, di ba, nakakain ko ngayon yung ganong pagkakataon. Tsaka, hindi namin kasalanan na merong mahirap. Hindi namin kasalanan yon. Kung sila nung araw, mahirap, wala naman kaming binlin na dahil mahirap kami. Wala silang sinisi. Gobyerno, yung ibang tao, mag-opisina ang gobyerno. Wala kaming sinisi. Wala ganun ang buhay Pero sa awa ng Diyos, kaming tatlong magkakapatid, nagtapos kaming lahat. Ang isa kong kapatid, si Jingjing, sa California, is a nurse. Ang kapatid ko dito, police, pero yung pinapos niya, commerce. Yun. Kaya yung mga makakarinig ng kwento namin, kasi kayo kaya nyo, you can afford, blah, 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 blah. Hindi yun ang pinag-uusapan natin. Hindi yun. At saka yung buod ng vlog namin, guys, is ang buhay namin sa Pilipinas after decades sa Amerika, after na nag-retire kami, kasi pinapakita namin, at saka para lang naman sa gustong manood, di ba? At saka yung pinapakita namin na para sa amin lang yun. Ito ang buhay namin. Hindi namin ina-apply at hindi namin gustong i-apply sa iba. Ito yung sa amin lang. Kung makita nyong mabuti, well and fine. Well and good. Ngayon, kung nakita nyong may kasamaan, sorry, pasensya. Pero yun, kami lang, para sa amin lang yun. Hindi natin ina-apply sa iba. Ganun lang. Yun naman magsasabi ng iba, well, you put your life in public, so then you have to take what people say. We don't have to take it. We can answer back para maintindihan ng tao na kung ano ang sa side namin, di ba? Hindi tama yung sabihin mo, ay, mapabash, pwedeng mag-bash dahil kasi you put yourself in public. Di babash ka namin kung hindi. Okay, then do whatever makes you happy. Pero isipin mo, you must not be happy kung yun ang kaligayahan mo lang ay mag-bash. So, anyway, guys. Aktivista, panahon pa ni Jesus may aktivista na. Hindi na mawawala yan. Kanya, it depends how you take it. If you take it seriously, it depends. So, ito guys, tuloy ngayon ang kwenta. Okay, dining out. Like he said, hindi naman kami kumakain sa mga mahal na restaurant. Pero pag may nakita kami, ay, masarap siguro dyan. Nakakain ka na dyan? Hindi pa. Ako rin. Try na. Pero isipin mo na, kahit ang Toll House Susis, we never been to those places. Hanggang nito na lang nandito na kami. So, gaya niyang dining out, puro susis yan, no? Toll House, McDo, pizza, barbecue, Toll House, Susis, McDo. Yun lang ang mga kinakainan namin. Isang buwan yun lang kinainan namin. Isang buwan, pwede itong mawala, di ba? Kasi pwede kang kumakain sa bahay. Dapat nga titiisin mo. This is 4,046. Isang buwan. Kumbaga, meron kang 4,000 kung hindi kami kumain sa mga lugar na to. Hindi tayo, meron tayong 4,000 pesos. Pero, yung enjoyment. Na-enjoy kami na, pagising namin, magluluto ako? Gusto mo pumunta sa McDo? Sige, McDo tayo. Ganon. O-order kami guys sa McDonald's. Tigisa kami.
Yung bang rice at saka one-piece chicken? Wala kayo pa yung chicken. Minsan Chicken na binibigay isa ko lang pa sa yun. kanya isa. Isang chicken lang at saka isang rice. Tapos, iced tea. Magkano? Yun. 110 pesos. So, 110 pesos sa kanya, 110 sa akin. Tapos, Discounted na yun dahil kasi senior ay, ako. hindi pa yung Ay, discount. hindi pa, Oo, 110. Yung sa'yo, 110 minus 20%. Palagay mo ng... Tapos yung value added tax, sinaalis pa doon. Tapos, paminsan-minsan to, hindi palagi. Pagkatapos order ako ng order kami ng isang McFlurry. Isa lang. Isa lang Happy yun. Kami. Pagkatapos namin kumain, lalagay namin sa gitnang ganyan. Tinginan kami. Gusto mo McFlurry? Habang nagkukwentuhan kami, ini-enjoy namin yun, no? Pag ganun-ganun lang kami, kwentuhan kami, lalo na siya, walang Pwede tig-isa kaming McFlurry, pero pwede rin kalahat. Hindi. Ano ga? Hindi kami, pwede kami tigisa, di ba? Pero isa lang, ini-enjoy namin yung isa lang. Isa lang. May time din na nagtig-isa tayo dahil kasi type namin, pero mostly, usually, hati kami. Halo-halo, no, minsan naghalo-halo kami sa susis. Isang halo-halo na order namin. Nathaniel's yun. Sa Nathaniel's, tama. Ang laki. Sabi ko, ay may halo-halo, may maliit ba? Sabi niya, isang size lang kami, ma'am. It's either you. Isang size lang, it's either special or regular. Ang regular, walang ice cream. Yung special, 200. Sabi ko, sige, isang special na lang. Kasi usually, bibili ka 100 something lang naman eh, mas mura. Sabi ko, siguro malaki ito kasi bakit 200? Pero dahil may senior card siya, ang laki nang nabawas kasi minus pa yung tax, minus pa yung parang 160 na lang binayaran namin, 157 something. Tapos, ang laki-laki nga guys, buti na hindi ako nag-order ng dalawa. Ay, napakalaki. Kung makita mo sa video, nakita nyo sa video na gano'n ako. Gano'n, ang laki ng Yung isa lang. Yung isa. Tapos, nandun siya, nandito ako. Lalagay lang namin sa gitna. Kami. So guys, ito ngayon. Nagugas na ako ng kamay. Miscellaneous. Nagpa-manicure kami, pedicure, bumili siya ng t-shirt lang, dalawa na 340, yung solid colors na punta lang sa tindahan. 340 pesos. Dalawa. Bumili kami, anong harness ito? May nakita kong harness para kay Sky pala, na parang tuxedo, pero harness. Harness siya, may leash. 190 pesos. Ay, bumili pala ako ng hand mixer doon sa SNR. So, nilagay ko dito kasi, kumbaga, hindi ka naman araw-araw, hindi ka naman buwan-buwan bumili ng hand mixer hanggang na, kumbaga, ang hand mixer ko nga, matanda pa sa mga anak ko. Yun nandun. Oo, hanggang bumili na ako ng stand mixer. Kumbaga, yung mga bagay ito, hindi mo nang bibilin lagi. Once in a lifetime lang. Ay, baka yun. So ito guys, ang mga miscellaneous. Tapos bumili din ako ng 3 pangpunta ng tindahan. Tapos nagpag-groom si Sky, 400 pesos. Sky shampoo, 270. Bago pa ito nagbigay si Paulo ng mga gamit ni Sky. So sinama ko na lang sa miscellaneous. Pagka next na sa October, sineparate ko na everything Sky. Kasi si Joey, separated. I think Joey and Elaine, gusto nila malaman yung tungkol sa, I think if I'm not mistaken, Joey, ikaw ba yun na na yung mga gastusin ni Sky? So next time, i-separate ko yung kay Sky. Pero ito mga miscellaneous na manicure, pedicure, foot spa. So iyan ay 5,422. Okay? So, $100. Samantalang nung pagka nagpa-manicure siya. Ako lang yun. Siya lang mag-isa. $80. Ito dito may kasama ng hand mixer. Mayroon na si Sky. Nandun na yung sa kanya. Nandun na si Louie Boy. Nakabili na siya ng t-shirt. Nakabili na ako ng blouse. May t-shirt na si Boy Baelio. Diba? Meron ng pagkain si Sky. Ito dalawang na pala to. Dalawang beses na to na hindi. Isa lang pala. Nail polish pala yun. Ito pala foot spa. Bakit hindi namin sasamantalahin yung mga ganong sitwasyon, di ba? So ngayon, total grand price ng 16,000 something, 280, 21,000, 4,046, 5,422. Ang grand total for September, 47,015 pesos. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So yung 1,000 may sobra ka pa. Thank you, Lord. Amen. Kasi right now, ang dollar is, sa black market is 57.
Ang sa BDO no isang araw, 56.80. Hindi, pero ano pa naman, nagkakasya. Awat tulong ng Panginoon Diyos. Awat tulong ng Panginoon Diyos. At sana nga lumago itong YouTube namin, no? Dahil hindi, gaya na sinabi namin, hindi kami umaasa at hindi namin pinangarap nung una na lumaki para magkapera o kanya doon sa magbabalak gagawa ng YouTube. Kung yan ang magiging bread and butter nyo, diyan kayo kukuha pa mag-YouTube nga ako para kumita. Hindi, wag. Magugutom ka pag umasa ka dyan. Unless na you're one of the few in this world na sisikat ka agad. Katulad ni sino yung senador? Si Tulfo. Si Tulfo, mga ganun ba? Si Ibana Lawi, si Alex. Ayun yung mga ganong mga YouTuber. Mga celebrity. Pero ganun pa man, rin sa dasal din namin na yun kayo ang parang lumaki kami kayo. Nasa inyo ang paglaki namin. Dahil gusto namin guys, pagka lumaki for example, makatulong yun. Makakatulong. Oh my God. Kagaya ng, iskwenta mo na yung tungkol sa kanila. Ito ha. Ito walang halong biro. Si Ramon at si Jerry. Diyan sila gumagawa dahil kasi nga 'di ba yung bahay diyan dating nirerentahan nung dumating kami rito, pinarerentahan yung bahay diyan. Umalis na ngayon yung nakatira. So kailangan nga ipa-renovate. Paggagawa yung kung anong dapat gawin. Sila ang gumagawa ron. Live-in sila. Live-in diyan sila nakatira. Kaya naging kaibigan talaga namin. Kasi nandiyan sila parang naging neighbor. Tapos pagka nakikita namin sila diyan o kaya pagka meron kaming ulam na hindi naman kasi para yung bang may ulam kami, dalawa lang sila. Siyempre, kung meron kaming idadagdag para maibigay sa kanila, binibigyan namin, gano'n. Tapos, mababait sila. Tapos ako naman, tinutulungan naman nila ako. Paggawa ng kung ano dyan, may gagawin dyan, tinutulungan naman nila ako. Ngayon, binibigyan ko rin naman sila ng ng panggastos. Ganon. Katulad ng Christmas light, kagabi lang kami natapos. Natapos na, panoorin nyo. Sabi ko sa inyo, ako si pektong tao, lalo na pagkakatulad niyan sa Christmas light. Gusto ko talaga straight, gusto ko talaga walang nakalundo dito, nakaganito doon. Ay, makikita nyo. Kung napanood nyo hanapin nyo rin yung video namin, yung nasa California pa kami. Yung ginawa ko doon ng mga Christmas lights sa bahay namin. Ako lang gumagawa noon, ako lang. Yung dalawa na yon, si Jerry at saka si Ramon. Taga-Tarlac sila guys. Taga-Tarlac sila. Ngayon, naikwento nila ngayon sa kanila na yun nga merong mga kandidato. Pagka yung kandidato, siyempre pangako, buong baryo, ganito, ganito. Tapos hindi naman nangyayari. Totoo yung given yun. So anyways, yun nga naikwento sa akin yung yung poso. Ang kailangan nila yung pump na lang, yung unit na lang. Yung bomba, yung ginaganon? Oo, yung na lang. Yung manual na binobomba. Dahil kasi may tubo na nakabaon na, gano'n. Yun na lang ang hinihingi nila sa kandidato. And hindi ko alam kung kandidato o whatever. Ayun, tapos na eleksyon. Ang naibigay yata nung lang last week. Yun lang. Ako, magkano bang ang palagay ng poso? Anya, yung para maganda na, yung maiinom na, sabing gano'n, kailangan maraming tubo. Malalim. Kaya habang lumalalim, gumaganda ang tubig. Kasi pwedeng maglagay ka lang ng isang tubo, meron ng tubig, pwede na, pangligo, na. Pero hindi mo maiinom, may lasa pa yun. Ngayon, habang lumalalim, dumadami ang tubo. Mga ganito, ganito, pati Jetmatic, ganito. Magkano ka ako abutin? Siguro mga 15,000 sa akin. 15,000. Kako, sino makikinabang nun? Siyempre, alam nga naman, sa bahay nyo lang? Hindi, sa purok na yon. Purok. Ibig sabihin, parang isang lugar ng barangay yon. Yun lang makikinabang. Ang purok siguro kung equivalent sa Amerika para bang isang truck home. No? Pwede. Ngayon, sabi ko, ganun ba? Sabi ko, ganun. Ngayon, kako, lahat na yun, total, lahat. Oo, lahat na yun, gumagano na yun. Pati Jetmatic nga kasama na. Nag-isip ako.
Ako, ganun ka, ano, kakailangan, necessity. Tapos kako, wala sila, sabi ko gano'n. Ngayon, parang Diyos ko po, gano'n. Paano kaya sa loob-loob ko, kung ano kaya, magandang loob kami na yun, sabihin ko ganito. Yung sinabi ko ngayon sa kanila na, kung pagagawa tayo nun, naku, tuwan-tuwa sila. Naku, maraming magpapasalamat sa iyo. At saka gawan mo ng vlog, ganito. Hindi para gumawa ako ng vlog, ako, hindi Ang gusto ko, yung may matulungan tayo. Ay, naku, maraming matutuwa, ganito, ganito. Tubig yun, importante yun. I can relate. Ngayon sabi nila, sige, asikasuhin namin, pag-aaralan namin mabuti. Sige ka ako, pag-aaralan nyo mabuti. Ngayon, natulog na kami kagabi. Kanina umaga, kasi pagkagising namin, prayer kami. Pagdating mag-pray, magbabasa kami ng verse. Tapos ayun, titingnan namin yung mga comments, tuwan-tuwa na kami pag may comment. Thank you guys. Thank you guys, maraming salamat. Yun ang nagbibigay sa amin ng lakas ng loob. Dahil talagang kami na ina-appreciate namin talaga yung mga sinasabi nyo. Talagang na-inspire kami para makagawa kami ng katulad ngayon. Ngayon, pagkatapos tapos kwentuhan, binanggit ko sa kanya. Ako sa baryo nila, ganito, ganun. Ako kung tulungan natin. Hindi ako nagdalawang salita sa kanya. Dahil kasi sabi niya, oo, sige. Ganun ka agad sasabihin niya. Dahil kasi hindi ko sinabi sa iyo kanina, pero makaka-relate ako. Dahil kasi, hanggang college na ako, nasa Amerika na ako nung nag-apartment na sila daddy, sila mami, nag-apartment. So, ibig sabihin, hanggang nandun pa kami sa bahay sa lupa na tinirhan namin na hindi amin na sa kaibigan lang ni daddy. Ginawang caretaker. Parang ginawa na kaming caretaker ng lupa. Ang source of tubig namin is balon. Balon na hinuhukay lang yun. At saka pag may bagyo, may baha, hindi naman bumabaha doon, pero pag may bagyo, siyempre may maraming, nadadagdagan ang tubig ng balon. Tapos, tawag sa amin, meaning mag-collapse yung balon kasi we cannot afford to buy drum. Dapat yung paghukay mo, lalagyan mo yan ng drum para yung lupa, nandyan lang sa labas ng drum. Ito tubig na doon, kukuha ka balon. Kasi kung wala kang ganon, yung iba, pag may pera ka talaga, yung ginagawa ng drainage sa mga kalsada, yung malaki, imburnal pala yun, yung malalaking ganon, bilog, yung mga ganon, yun ang galalagay mo. Ngayon kung wala ka, kasi drum eventually, din yung rust at saka mabubutas. Kami, kahit na drum na lang wala. Kaya, nakailang balon kami over the years. Kasi, after a while, magko-collapse. Dahil kasi walang guide. Walang guide. Walang nakasurround na bagay. At saka so hindi mo pwedeng laliman kasi wala kang ganon. Hindi mo pwedeng laliman kasi magko-collapse nga yung lupa. So, meron lang kaming balon para panglaba, pangligo, ganyan. Tapos, sa tubig, iniinom namin kasi dati wala pang drinking water ang Rojas City. Ang lahat ng mga tao, ulan ang iniinom. Kayo, iniinom nyo? Absolute? O Absolutely. Absolutely ulan. May time pa nga na kung sa pinakadulo sa tinitirhan namin doon sa neighbor namin, meron silang balon na napakalalim. Ang luma na daw ng balon na yun. Tapos bato, wala rin siya, may drum siya pero hindi all the way. Pero kaya lang bato. So hindi siya... Yun ang mga talagang balon. Yung bato na mga pero parang hindi naman nila nilagay. I think ganun talaga yung bato. Kaya hindi siya nag-collapse over the years. Talagang luma na yung balon na yun. At malalim. Pero hindi siya ang tubig niya hindi malalim. Pero ang sarap. Kasi malalim siya masyado Kasi yung mga siguro, yung mga may pera nung araw, although sa bukid may pera, pwede silang maglagay ng mga malalaking bloke ng bato na tapos isasalansan staggered. Yung sali-salising ganon, staggered yung pagkakalagay. Pero kayo wala. Pero eventually hindi naman pala. Nasa Pilipinas pa pala ako, nagkaroon pala kami ng gripo na kasi
nag-start na magkaroon ng drinking water. Dati kasi may gripo, pero hindi mo mainom talaga. Kahit na minsan daw paglaba, maitim ang tubig, marumi. Pero dumating pala ang panahon, mali pala ako. Dumating ang panahon na nagkaroon na ng drinking water ang Rojas City. I think maybe, ano na ako, college na maybe ako, or I can't remember. I think college na ako. Nagkaroon na kami ng gripo. Nag-iisang gripo lang. Kasi kasi hindi naman nga namin yung lupa. At saka the more syempre gripo, the more tubo, the more mas mahal. So nagpalagay kami isang gripo lang na nasa labas ng bahay. Doon na kami maliligo, doon na kami kumukuha ng pang-inom, pang-luto. Eh di every time na pupunta kayo, nag-iisang ikaw. Oh. kaya ako, nung dumating ako sa Amerika, para bang, wow, may shower. May shower na, may gripo pa, may hot pa, may... Kaya nakaka-relate ako yung... Kahit sino naman, need talaga yung water. Yung kaya kanina umaga, sinabi ko, kinuwento ko ngayon yun nga, si Jerry tsaka si Ramon. Kako, parang gusto kong magkaroon tayo ng project, sabi ko. Sige lang, God will provide. Alam mo, sabi we'll find a way and then God will provide. Sinabi ko sa kanya, kako, tulungan natin. Hindi ako nagdalawang salita talaga. Noon pala naman, ang nangyari, pumasok pala sa isip niya kasi nakarelate siya dahil ng bata. Yeah. Ayun, gano'n. Kanya, hindi ako nagdalawang salita. Talagang, sabi niya, sige, gano'n. God will make a way. God will provide. Yun. Kanya ngayon, mamaya, pagka nag-usap kami, uuwi sila sa Sabado. If today is Thursday, Friday, Saturday, uuwi sila sa Tarlac. Gusto nila guys, pumunta kami doon sa Tarlac sa kanila kasi maganda daw hindi pa kami, wala pa yung tungkol sa poso. Hindi pa namin pinag-uusapan yun. Poso. Hindi pa yun, wala pa yun. Hindi pa namin pinag-uusapan yung poso. Pero gusto na nila pumunta kami. Mag-vlog kayo ron para meron kayong content. Ganun. Yung parang kasi gusto rin kami siyempre tulungan. Yung gano'n. May mga suggestions sila. Tapos, bagay, sabi ng gano'n. Tapos, pagkakakuletsi, uwi kayo ng Sabado. Magbigay ako ng pera para magbili kayo ng kung anong pagkakainin natin. Ngayon, hindi. Mga pagkain lang ng mga mga nandun na kung gurami, meron nanguhuli lang si Ramon ng gurami. May gurami pa tayo pala. Binigyan nila kami isang plastic bag. Buhay, guys. Tumalon pa. Sabi ko, ano itong dumi dito ng kami linis yun. Yung pala yung isa isda tumalon, pumunta dun sa may stove. Kaya yun yung, yung dinaanan niya. Oo. Kaya sabi niya, yung ganun lang niya. O sige kako, basta kung ano kailangan bilhin kako, di yun. Tapos pupunta kami kako para sige. Gusto nila, iniimbita kami. Pero ngayon, pag sinabi ko sa kanila, matutuwa ito pag sinabi ko, sige. So guys, help us pray, ha? Yes, we will pray. We just need prayers. Oo, yun lang. Dahil kasi, tulong namin hinihiling sa inyo. Kumbaga wala naman kami extra pera, pero God will make a way. Yeah, God will provide. Kagaya niya ng pinapagawa namin. Iniisip niyo, di ba sabi niya, naghahanap ng gastos. Naghahanap ng pagkagastahan. Actually, yung pinagawa namin dyan, ang pinambili ng tiles, galing sa anak namin. Galing sa anak namin. Eh, hindi naman in-expect na bibigyan kami ng pera. Hindi namin in-expect, siyempre. Pinunta lang kami. Talagang God will make a way. God will make a way when there seems to be no way. Yan, tandaan nyo. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. Yun ang ibig sabihin talagang... Gusto ko yung kantang yan. Tsaka talagang, ayan nga, nung sinasabi nga rin, isa sa ikinukwento sa akin, wala silang pagkain, wala silang, pagka umulan. Pag narinig ni Daddy yan, magagalit siya. Ano pinagkakwento niyo doon? Pagka umulan, magsusulputan na yung mushroom. Kaya, yung ano tawag namin doon? God will provide. God will provide. Ano ulam nyo? God will provide. Ibig sabihin nun, yung mushroom na nagusbungan pagka umulan, lalo na, di ba? May time. There was a time, guys. There was a time na doon sa balon na yun sinasabi ko, may mga, may adelpha doon na tanim na mataas na, tsaka yung kinain natin na gising-gising, yun? Sigarilyas. Sigarilyas. Naalala ko, may vine doon ng sigarilyas din. So, para siyang, kumbaga, shaded area, doon malapit sa balon. Tapos, pagka umulan the night before, ganyan-ganyan, parang may thunderstorm. Naku, may tumubong, mushroom na ilang mushroom. Sila mama yung
tiyahin ni daddy na, doon ako, ano na, parang lola namin. Yun ang kinalakayan naming lola. Si Mama Dora, kung kinuha niya, oy, may mushroom, sasama niya sa gulay, na iba kasi konti lang naman. Pero guys, dumami yun. At saka there was a time na talagang, kasi ang mushroom, i-harvest mo yun that day. Hindi mo pwedeng, padadamihin ko muna, masisira. Kailangan yun, i-harvest mo na. I-harvest mo na. Pag nakita mo na, harvest mo na. Ay, ang dami guys. Tapos inaano yan sa saging, sa dahon ng saging, lalagay mo lang kamatis, sibuyas, yung mushroom Sasaing. Parang hindi, ilalagay mo sa apoy. Sa apoy, oo. Yun nga, sasabihin sa kanya. Sarap na sarap kami Ano, guys. ano ulam nyo? God will provide. Kasi God will tawag provide. namin sa mushroom, God will provide. Kasi kumbaga, yung sa Bible, sa di ba yung mana na yung unang panahon kay Moses na sabi, magugutom kami dito sa disyerto, dinala mo kami sa disyerto, tapos may dadating na yung Gracia. So anyway, yung tawag namin, anong ulam natin ngayon? God will provide. Ako, sarap na sarap. Anyway, yun nga sinasabi ko, sabi kasi ng Diyos, I am the way, the truth, and the life. Kanya kami lahat ng bagay na kung ano ang gusto naming mangyari sa buhay namin, hinihingi namin ng guidance kay Lord. Baka naman pinamis mo, baka ang pagkaintindi nila Ramona. Hindi pa nakakausap. Hindi, yung pag-usap ng kagabi. Oo. Baka isipin nila na, ano na ni Sir, wala. Baka akala nila na 100% na. It will happen right away. Hindi naman. Pero ganun pa man, sabihin mo sa kanila, sige, anuhin nyo na, planuhin nyo na kung paano, kasi, pag-delivery siyempre ng mga yung mga gamit, yung mga ganon, mga tubo, yung mga ganon, marami pang yan. Tapos, pero sabi kasi ni Jerry, sige, pag-iisipan namin, sabi niya. Ibig sabihin, plano nila. Maraming bagay yung tubig. Oo. Buti pa nga wala kang kuryente, pero may tubig, di ba? Tama. Pag mag-brown out, okay lang. I mean, it's not, but I'd rather have brown out pero may tubig. Kaysa may kuryente pero walang tubig. Ay, nako, hirap. Yeah. Baka magsasalok tayo doon ng tubig sa pool pang flash. Kaya guys, help us to pray, ha? Help us to pray. That's all we need, prayers. Yes, God will provide. God will provide. Ipagkakaloob ng Panginoon yan. At saka, yan nga, gaya na sinabi ko sa inyo, di ba, yung makatulong ka sa mga nangangailangan, lalo na ngayon, isang purok, ano may sabi ko? Purok. Makakatulong doon, isipin nyo, magkakaroon sila ng tubig. Ibig sabihin ng isang purok, ilang pamilya yun, guys. Ilang household yun. Yes. Yun ang naisip ko. Magandang yan Isipin mo matutulungan yun. Matutulungan. Kasi malaking bagay ang tubig sa tao. Talaga wala kang choice. You need water. Para inumin, para panlinis, para pangligo, balaba, lahat. God will provide. Tandaan mo yan. Tandaan mo yan. Okay guys, hindi na tayo Oo. Basta't yung palagi unang-una sa Panginoon Diyos. God first. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na ito na ipinagkaloob niyo sa amin upang muli kaming magkasama-sama. Ang aming pong mga viewers, subscribers, at saka yung pong mga nadaan lang sa amin. Sana po bigyan niyo po kami ng lakas ng pangatawan, haba ng buhay, at upang lagi po kami magkasama-sama. At hinihiling ko rin po, Panginoon, na lalong-lalo na po yung mga may karamdaman, Panginoon, pagalingin niyo po sila. Ihawakan niyo po sila ng inyong mapagpagamot na kamay. I-touch them with your healing hands. Para nang sa ganun po, maalis po ang kanilang mga pananakit ng katawan at kung ano-ano pa. At laging hinihiling din po namin sa inyo, nagabayan niyo po kami, ilayo niyo po kami sa tukso, sa aksidente, sa kapahamakan, kalamidad. Maraming salamat po at hinihingi rin po namin ng patawad ng aming mga pagkakasalang nagagawa ng hindi po namin alam, ng hindi po sinasadya. Maraming salamat po, Panginoon, at sa haba-haba po ng aming paglalakbay sa mundong ito, nandito po kami, nakatayo pa rin kami dahil sa inyong pinagkakaloob na lakas sa amin. Kaya panatiliin niyo pong malakas ang aming pangatawan. Lahat po ng aming mga kapatid na kung saan-saan man silang panig ng mundo naroon, patnubayan niyo po kami lahat, Panginoon. At maraming salamat at hinihingi po namin ng patawad.
Maraming salamat. Thank you very much. And forgive all our sins. In Jesus' name we pray. Amen. And help us, God, with our Project Poso. Yes, please. Yes, please, dear Lord. Okay, guys. Bye-bye. Tapos, wala na akong ibang masasabi pa kung hindi. We love you all. Bye-bye.